What's up guys, it's me again, Junji Extremes. Kung akong haggard kasi I helped my dad na dalhin yung cabinet. So ito, tinulungan ko yung papa ko dalhin yung cabinet, yung ito. Yan. Tinulungan ko si papa ilagay yung cabinet na yan. Tingnan nyo, homemade lang yan guys. Si papa yan yung gumawa. So it's a little bit complicated kasi tingnan nyo naman is maraming gamit dito. Mahirap yung pagpasok. Simula doon, punta dito, tapos dito, diba? So mahirap talaga. Tapos diretso dito. So yun, medyo nagutom tayo kaya aktong sakto nag-snack tayo ng email natin pero wala tayong chicken breast. Kaya kinain lang natin is yung 4 whole eggs. Yes, whole eggs. So yung video natin ngayon guys is all about, you know, yung negative effects ng steroids, okay? Kasi I think marami tayong mga ka-extreme na gustong mag-try mag-steroids. Siyempre nakita nila yung mga, you know, professional bodybuilders, yung mga pros, yung mga nagko-compete. Well, bago kayo mag-try ng steroids is maganda to para alam niyo rin yung epekto nito. So punta muna tayo sa negative effects ng steroids. So kagabi guys, nag-research ako nito pero actually alam ko na yung mga ibang epekto ng steroids. I think marami rin sa inyo alam yung epekto ng steroids. Pero ngayon guys, pag-usapan natin is yung mga negative effects, okay? So actually like common ways of using steroids. Meron tayong tinatawag na cycling. Ito yung pinaka-common. Like nagsa-cycle sa steroid cycle. So meron tayong stacking. Ito yung parang kino-combine natin yung 2 different steroids. So parang steroid 1, steroid 2, kino-combine mo tapos inject agad dito sa body nyo. And then meron tayong pyramiding. Ito yung parang halimbawa ngayon is 1 ml. Pag kinabukasan 2 ml, pag kinabukasan 3 ml, ganyan. Kung liquid, or meron naman yung mga tablets, yung mga anabolic steroids, yung araw is isa, bukas 2, bukas 3, parang ganyan. So punta tayo sa long-term effects of steroids. So there are actually like long-term effects of steroids. Makikita nyo sa mga professional bodybuilders. So meron tayong tawag na kidney problems or failure. Pero I think yung mga effect na to is ito yung parang sobra na yung ginamit yung steroid. If you keep using steroids, yung epekto na yan is pwedeng mapunta sa'yo or pwedeng mangyari sa'yo. Meron tayong tinatawag na liver damage and tumors, which is pangalan pa lang is nakakatakot, diba? Then meron tayong enlarged heart. Mga gumagamit ng steroids is actually really prone to heart diseases. Kasi yung steroids is it makes your muscle bigger. Pero yung heart natin is also a muscle. So sumasama rin yan para lumaki. So if you keep using steroids, syempre lalaki rin yung heart nyo, which is actually very dangerous to your health. So yun guys, before you start, dapat alam nyo tong mga epekto na to and alam nyo dapat yung pinapasok nyo. But actually also depends how you bring your, you know, your life, how you bring your lifestyle, kung ano yung lifestyle nyo, ganyan. So kailangan may disiplina talaga kayo if you're using it. And then dito naman sa mga lalaki, ito yung mga kadalasang epekto, shrinking of testicles. Shrinking of testicles. Alam niyo yung testicles, yung mga itlog nyo. Liliit yung mga itlog nyo if you keep using steroids. So that's why some girls or some people are saying na yung mga malalaki yung katawan is maliliit yung... Well, kung maliit yung itlog nyo, maliit rin yung... Alam nyo na yan kung ano. Tapos, decrease of sperm count. Ito yung nakakatakot. May probability na pwede kayong mabaog or hindi kayo makapagbuntis dahil nga maliit yung sperm count nyo. So, meron akong kilala na hindi sila nakapagbuo ng bata kasi nga, syempre, professional bodybuilder siya dati, keep using, you know, steroids. Pero ngayon, they're trying to make a baby. Pero, napansin nyo rin sa mga professional bodybuilders, di ba dun sa ibang bansa, yung mga sobrang laki katawan, may wala silang anak, di ba? Like, focus ito sa bodybuilding. Kasi nga, isa rin yan sa epekto. It's either maliit yung sperm count nila, ganyan. So, yung mapapansin talaga sa mga professional bodybuilders is mga kalbo sila. Kasi isa rin sa epekto ng steroids is yung loss of hair or hair loss. Mapapansin naman sa mga professional bodybuilders, di ba? Halos lahat sila mga kalbo, di ba? Siguro, yun yung epekto. Pero actually, there are lots of studies that it proves na hair loss is one of the effects of using steroids sa mga lalaki. And then, development of breast. Nakalimutan ko yung pangalan. Pero dito yung parang may gyno. Gyno ata yung tawag yun. Gyno, hindi ko alam yung full name. Basta gyno yung parang may bulk dito sa may breast ng lalaki. Which is not really good kasi masakit daw yan if malala na. Ito dapat alam nyo guys ha, before kayo enter. So maganda to, lalo na sa mga may planong gumamit. Is it really worth it to use or not? Okay? Kung hindi naman kayo magko-compete, I'm saying na wag na. Kung pang-forma lang yung katawan nyo, kung gusto nyo yung pang-forma, hindi na kayo gumamit. Just use supplements from Retroway Supplements. Maganda yan guys. So, yun lang muna guys yung topic natin sa steroids, yung mga epekto nito sa katawan nyo. Kasi I think marami tayong mga extreme na gustong gumamit or mag-try or di kaya curious kung ano ba yung epekto nito. Ubusin lang muna natin to tapos workout tayo mamaya. Let's go!
Mga busy yung mga tao ngayon. Dito. Hi, Mother. Ano yung ginagawa mo? I'm busy. Si Papa, cabinet. Ikaw? Ano yan? Wow. Yan, mas mahal yan yung mga tanim niya kaysa sa amin. Ito. Mga pinaura po yan. Wow, pinaura. Yan yun, guys. Puro na kami dito. Tanim. So ngayon dahil early pa, GTA muna tayo. Yan guys. So kinda sad kasi natapos na natin yung game. Hindi ko alam na yun pala yung ending. So ngayon, ginagawa natin is we're just collecting cars. Meron tayong pera after ng mission. So hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Comment down below kung anong magandang gawin if matapos na yung mission sa GTA 5. So ngayon guys, punta na tayo sa gym. Ngayon guys, if hindi naman kayo mag-compete, mas maganda kung kahit ordinary supplements lang. So I think marami tayong mga extreme na, mga beginners or di pa lang matagal na nag-gym is that they're trying na mag-steroids kasi gusto nila mas mabilis yung improvements ng katawan nila. Mabilis talaga yung improvements pag naka-steroids. Pero remember guys, meron yung mga, yung mga effects yun yung sinabi natin kanina. Pero kung pang-forma lang naman yung gusto nyong katawan, yung pang-romansa lang or pang-Instagram, well, much better kung, focus muna kayo sa proper meal plan. Kasi kung mag-compete naman kayo, yun, much better kung meron. Pero kung hindi naman, yun lang. Focus lang kayo sa proper meal plan, create your great workout routines, or di kaya proper supplementation. Nandiyan lang yun yung importante. Sir, may tanong ako sa'yo. Pag may magbigay sa'yo ng steroids, kukunin mo? Depende kung anong May bala ka ba? Kung may magbigay, gagamit ka ba? Gamitin mo? Hindi ko alam. Hindi, yes or no? Hindi ata. Hindi ko pa alam. Kasi alam mo, pwede kang makalbo pag mag-steroids ka. Oh, Ngayon guys, back workout, isa sa pinakamabilis namin workout kasi after ni sir, diretso ako. After ko, siya naman. Pero okay lang yan, para maganda rin yung pump. Diba? Four working sets yan. Medyo heavy. Tsaka, syempre, focus din sa concentration. Importante rin yan. Kuha lang natin guys galing sa gym. So makikita nyo guys is iba yung tsura niya. So this is what we call chicken fingers. Isa sa pinaka-paborito kong so chicken fingers guys, makikita nyo different. May timpla na siya kaagad. Like may breadcrumbs. Yan. So try natin sa air fryer kung okay ba. Kasi wala sila yung ordinary filleted lang na chicken breast. So try natin to. Kasi hindi naman masyado nagkakalayo yung presyo. So halos $250
Yung 1 kilo ng filleted chicken breast, tapos yung chicken fingers is $2.75. So, chicken fingers to na may timpla lang, na may breadcrumbs na. So, try natin dito. Pero much better kung fry talaga, kung dun sa may oil. Pero, ngayon, try na natin yung air fryer kung okay ba for 11 minutes. So guys, ito yung post-workout meal natin. So ito na yung finished product niya guys. Chicken fingers, yung maganda ko sa kanya, sobrang bango niya. And then kahit ilagay mo dito, so may ketchup tayo. So ayun guys, after natin kumain is cool down, rest para makakover yung mga muscle natin. Then magtatanong kayo saan yung whey protein ko. I always drink my whey protein right after workout. Kasi yun yung nag-crave yung muscles natin ng proteins. Then pagdagdag natin, syempre, yung food intake natin, syempre. Yung 150 grams rice, tsaka tubig. So yun guys, thanks for watching. Sana maraming natutunan sa video na to. Halo-halo. Sana maraming natutunan sa video na to. Huwag niyo kalimutan supportahan yung channel by clicking that subscribe button, pushing bell para dito sa bagong videos.